Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, moon sighting na sa Biyernes. So inintay ko lang ito na mga 5 araw o ilang araw bago yung moon sighting. Mag-review tayo ng ahkam ng Ramadan inshallah. Marami na tayo na talakay eh. Yung Fiqhul Ibadat ni Sheikh Al-Uthaymin, yung Dalilut Talib, yung Ahkamus Siyam ni Sheikh Al-Uthaymin din. At ngayon inshallah, kay Sheikh Bin Baz naman, yung kanyang Fatawa Ramadaniya. Si Sheikh Bin Baz, kasabayan lang niya si Sheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Pareho din sila na sa Saudi Arabia. So more or less pareho ang marami sa kanilang mga fatwa pagdating sa Ramadan. Pero magandang ma-review natin ito inshallah. So yung unang tanong dito, bima yathbutu dukhulu syahri Ramadan wa kayfa yu'raful hilal? Paano daw mapagtitibay na dumating na nga ang buwan ng Ramadan? At paano makikilala kasi di ba alam nating lahat na mapagtitibay ang pagdating ng Ramadan sa pamagitan ng pagkakasaksi sa hilal, yung new moon ng Ramadan. Pero paano ba malalaman kung yung buwan na yun, yun na nga talaga ang new moon ng Ramadan? So dito, sabagat si Sheikh rahimahullah, yathbutu hilalu Ramadan birru'ya inda jami'i ahlil ilm. So ang pagtitibay na dumating na nga ang Ramadan ay sa pamagitan ng pagkakasaksi sa hilal, at ito ay strictly sa pamagitan ng pagkakasaksi. Ibig sabihin, ru'ya, kailangan makita talaga ang hilal. Kaya nga, hindi katanggap-tanggap o invalid yung mga nagdedeklara na ng pagdating ng Ramadan sa pamagitan ng calculation. Diba? Ngayon, nakakalculate na nila lahat eh. Kahit ngayong eclipse, alam nila kung kailan darating ang eclipse. Kahit yung pagdaan ng comet, alam nila. Kahit yung posibilidad na may tatama sa atin na asteroid, alam nila. Nakocompute na nila. So itong mga pagkilos ng heavenly bodies, lalong-lalo na yung new moon, kasi yung buwan, parang araw din eh. Sumisikat at lumulubog din yung buwan eh. Kaya pansinin nyo yan, pansinin nyo yung buwan ngayon. Ngayon sa panahon na ito, January, February, March, ang buwan sisikat din dun eh. Tapos padyar, mapapansin mo yung buwan, nandito na. Parang lumulubog din katulad ng araw. Pinakapansin yan pag full moon. So yun, nako-compute nila yun. So yung mga nagko-compute ng new moon, sinasabi nila hindi pa simula ngayon ng Ramadan kasi imposibleng makita ang new moon kasi nakalubog pa siya. Naintindihan nyo? Kumbaga sa oras na to, ng oras ng pagtingin, oras ng moon sighting, nakalubog pa yung buwan, imposibleng makita. So nagdedeklara agad sila na ang Ramadan bukas na. O kaya nagdedeklara agad sila ang Ramadan sa susunod na araw. Kumbaga, dahil sa computation. So hindi pwede. Kailangan talaga ru'ya. Kailangan ito ay makikita ng kahit isa lang sa mapagkakatiwalaang Muslim at tatanggapin ng kanyang pagsaksi. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi. So napakalinaw. Mag-ayuno kayo sa pamagitan ng pagkakasaksi sa hilal. At syempre kapag nasaksihan ng hilal, hindi rin naman ibig sabihin nito na tatanggapin lang natin basta-basta ang pagsaksi ng kahit sino. Ang Muslim na makakasaksi ng hilal, ng new moon, ibabalita niya yung pagkakakita niya sa new moon sa otoridad ng mga Muslim. At dito sa Pilipinas, ang otoridad na nagdedeklara ng pagsisimula ng Ramadan at iba't iba pang mga bagay na katulad nito, ang Mufti al-Am ng Bangsamoro. Yun na kasi yung kumbaga pinakamataas natin na otoridad sa relihiyon. Hindi tayo Muslim state, hindi tayo Muslim country, pero alhamdulillah meron tayong mufti.
Ang mufti natin ngayon, si Sheikh Abdul Rauf Jailani. Siya na yung pumalit kay Sheikh Abu Hurairah rahimahullah. So, siya lang ang may karapatan na magdeklara kung nagsimula na bang Ramadan o nakita na bang Ramadan. Hindi si Abdul Razak, hindi ang NCMF o yung OMA, hindi yung Maharlika Village, hindi yung Golden Mosque, Blue Mosque. Ang daming nag-aangkin eh. Hindi sila, hindi kahit sino. Isang tao lang ang babantayan natin. Yung mufti ng Bangsamoro, inshallah. Yung mufti ng Bangsamoro, inshallah. So, sumo li ra'yatihi, napakalinaw ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, walang kailangan pag-awayan. Walang kailangan na pag-aawayan sa bagay na ito, inshallah. Walang pagtatalunan. Napakalinaw. Mag-ayuno kayo li ra'yatihi sa pagkakasaksi dito. At ang dito na tinutukoy dito, yung hilal, yung new moon ng Ramadan. At gayon din, wa aftiru li ra'yatihi. At tumigil kayo sa pag-aayuno, ibig sabihin, matatapos na yung Ramadan at Idul Fitr na bukas, kapag nasaksihan na uli ang new moon ng Shawwal. Kapag nasaksihan ng new moon ng Shawwal. So ngayon, anong buwan ngayon? Sha'ban, di ba? Tapos kapag masaksihan yung new moon, Ramadan yun. Tapos susunod na new moon, yun ay Shawwal. At malinaw din sa hadith, فَإِنْ gumma عَلَيْكُمْ. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi nila sa kanyang hikmah, syempre wahi din ang sunnah. Ang mga hadith na napagtibay, syempre wahi din. So wala talagang iniwan si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na anumang pag-aalinlanganan ng tao sa usapin na ito. Malinaw. فَإِنْ gumma عَلَيْكُمْ. Gumma, ibig sabihin, kapag nagkaroon ng gamam, ulap, kapag maulap, inulap kayo kumbaga, at hindi ninyo makita ang new moon, fa'akmilul eddah, kumpletuhin ninyo ang bilang. Yani, 30, ibig sabihin ng 30 araw. Bawa, Sha'ban ngayon, di ba? Moon sighting sa Friday. So yun ay, kumbaga, ipagpapalagay na natin na natapos na yung di ba, yung 29. Yung 29 ng Sha'ban sa Friday. So kapag makita ang new moon, ibig sabihin 29 lang ang Sha'ban. Pero kung di makikita ang new moon, ulitin natin ha. Kapag makita ang new moon, 29 lang ang Sha'ban at unang araw ng Ramadan, Sabado. Pero kung hindi, magiging 30 days ang Ramadan at ang Sha'ban, magiging 30 days ang Sha'ban at magiging unang araw ng Ramadan, Sunday. Ganun siya. Yun ang ibig sabihin ng fa'in gumma alaykum. Talagang sinarado na ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang anumang pag-aalinlanganan ng mga tao sa usapin na ito. At syempre, ang ru'ya na ito ay nakasalalay sa kung nasaan ka naroon. Hindi tayo susunod sa ru'ya ng Saudi Arabia. Maaring susunod tayo sa ru'ya ng mga bansa na malalapit. Pero kahit yun nga, tatanggapin, kumbaga, makikibalita kung gustuhin ng mufti na makibalita sa Indonesia o sa Malaysia at idedeklara niya ang pagsisimula o pagtatapos ng Ramadan kasabay ng mga bansang yun, pwede naman kung gugustuhin niya. Siya yung susundin natin ng nag-iisa, kumbaga, sa usapin na ito. Pero kung Saudi Arabia, masyado lang malayo yun para magkaroon pa ng epekto, kumbaga, sa atin na sasabay tayo sa kanila ng ru'ya. Ngayon, mangyayari lang na sasabay tayo sa Saudi Arabia sa Idul Adha. Kasi sa Idul Adha, syempre, sumasabay ito sa panahon ng Hajj. Doon lang tayo makikisabay sa kanila. Pero sa Idul Fitr at sa Idul Fitr at sa simula ng Ramadan, meron tayong sariling moon sighting dito sa lugar natin, inshallah. Ibig sabihin sa Pilipinas, inshallah. At kung merong isa man sa atin na makakakita ng hilal, ire-report niya ito sa authority ng mga Muslim at sa ngayon yung Bangsamoro. Pwede niya itong itawag sa kanya at kung tatanggapin ng mufti ang iyong pagsaksi, magdedeklara siya
ng simulan na ng Ramadan, insyaallah. Wa bilafdin akhar, at sa iba pang ulat, sinabi, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Mag-ayuno kayo kapag nakita na ito at tumigil kayo sa fasting kapag nakita na ito. Fa in gumma alaykum, at kapag dinatnan kayo ng maulap na panahon, fasumu 30, mag-ayuno kayo ng 30 araw. Sa nilinaw din dito, magiging 30 days ang Ramadan. At sa iba pang ulat, fa'akmilu iddata Sya'bani 30 yawma. At sa iba pang ulat, may kinalaban naman si Sya'ban. Kung hindi makita ang buwan sa araw o sa oras ng moon sighting, gawin ninyong 30 days ang Sya'ban, inshallah. Al-maqsudu annahu yusamu bir-ru'ya wa yuftaru bir-ru'ya. At ito kay sa hadith na ito, isa lang. Pag-aayunuhan ng Ramadan kapag nakita ang new moon. At titigil sa pag-aayuno kapag nakita ang new moon. Walang tinukoy na kalkulasyon o ano paman. Fa in lam yura wajiba ikmalu Sya'ban 30 thumma yasumun. Kapag hindi nakita ang new moon, magiging wajib na kumpletuhin ang Sya'ban ng 30 araw at saka lang mag-aayuno ang mga tao pagtapos na yung 30 days. Hindi siya pwedeng mauuna. Hindi siya pwedeng mauuna. Sasabihin niya na, kumbaga, nagmamarunong siya kasi sasabihin niya na, halimbawa, sabihin na lang, may taong ganun nagmamarunong Sa iba't iba niyang dahilan, hindi pwede. Kasi marapat ang tao, kumbaga, pinakamainam para sa tao ang mag-ayuno kasabay ang mga tao. Ibig sabihin, sabay ang jamaa o kasabay ang bansa ng mga Muslim o ang mga Muslim sa bansa na kung saan siya nabibilang. Sinasabi pa nga ng mga scholar, sukdulan, na halimbawa ikaw nasaksihan mo ang hilal, tinawagan mo yung mufti, hindi niya tinanggap yung pagsaksi mo, so pwedeng sumabay ka rin sa mufti na mag-ayuno. Hindi ka mag-ayuno bukas, mag-ayuno ka na sa susunod na araw kasabay ng deklarasyon ng mufti. Pwede. O gusto mo naman mag-ayuno mag-isa, pwede rin naman. Mag-ayuno ka mag-isa, inshallah, na dahil sa pinangahawakan mo na nakita mong hilal. Pero syempre, hindi mo yun ipapangalandakan kasi magdudulot yun ng fitna. Bawa, sasabihin mo, nakita ko yung hilal, yung mufti na yung bobo, hindi tinanggap yung, yung pagsaksi ko. Hindi ganun. Yung mufti, tao lang din. Nagdidesisyon siya ayon sa kung paano niya natimbang ang mga bagay-bagay. Huwag agad sasama ang loob mo. Halimbawa, hindi niya tatanggapin yung pagsaksi mo. Sige nga, wayajibu ikmalu Ramadan bi 30. Ganin din, kung hindi, hindi pala bi 30, may dumi lang doon sa tablet. Wayajibu ikmalu Ramadan 30. At magiging obligado rin na magiging 30 days ang Ramadan. Kapag hindi rin nakita, kumbaga sa ika-29, pagkatapos ng ika-29 na araw, ang new moon. Thumma yuftirun, at saka lang sila titigil sa pag-aayuno. Idha lam yahsulir ru'ya, kapag nga walang ru'ya na nangyari, kapag hindi nasaksihan ang hilal. Amma idha ja'atir ru'ya, falhamdulillah. At kung dumating naman ng ru'ya, alhamdulillah. Falwajibu an yasumal muslimuna bir ru'ya. Kaya wajib sa mga Muslim ang mag-ayuno ayon sa pagkakakita ng hilal. Ru'yatu Ramadan, sa pagkakakita ng hilal na simula ng Ramadan. Laylatul 30 min Sya'ban, Laylatul 30 min Sya'ban, yasiru Sya'ban naqisan. Kung halimbawa makikita ang hilal sa ika-30 na gabi ng Sya'ban, magiging 29 days lang ang Sya'ban. Kasi di ba, kailan ba nagsisimula ang araw sa Islam? Sa Maghrib, di ba? Ngayon, anong araw ngayon? Para sa atin, Lunes, di ba? Pero sa Islamic calendar, sa Hijri actually, ang tawag ngayong gabi ay Laylatul Thulatha. Laylatul Thulatha, gabi ng Martes ngayon. Kasi nagsimula na ang Martes ngayong Maghrib. So kung halimbawang sa
yung ano, 'di ba, yung Friday ng gabi, Maghrib, yung panahon ng moon sighting, actually ika-30 yun ng Sha'ban. Ika-30 na yun ng Sha'ban. Kung makita ang hilal sa Friday, ibig sabihin 29 days lang ang Sha'ban. Hindi siya magiging Sha'ban. Ramadan na siya. Pero kung siya ay makikita o hindi makikita, kung siya ay hindi makikita, so ang Ramadan ay magiging Sunday na. So nga, yasiru Sha'ban naqisan wa yasumun, at mag-aayuno na sila. Wa hakada law ra'ul hilal laylat ath-thalathin min Ramadan. At ganyan din kapag makita ang hilal sa gabi ng ika-30 ng Ramadan. Afteru tis'an wa ishrin. Iftar na sila, ibig sabihin magdedeklara na ng Eid kahit 29 days lang ang Ramadan dahil nakita na ang hilal. Ngayon ganito ang mga buwan sa Ramadan. Either 29 days lang o 30 days. Hindi pwedeng sasobra. Hindi pwedeng sasobra. Kaya nga mapapansin ninyo, taon-taon, paaga ng paaga yung Ramadan. Diba? Yung nakaraan yung Ramadan, mga bandang kalagitnaan ng March sa nagsimula. So ngayon, mga dulo ng February siya nagsisimula. Alhamdulillah, kasi ang lunar calendar na sinusunod natin sa Islam, so 29 at 30 days lang meron ang bawat buwan nito. Walang 31 days. Walang 31 days. Mas maikli ang Hijri calendar kaysa sa Gregorian calendar. Amay dalam yarawil hilal, kammalu Sha'ban 30. Kung hindi nga makita ang new moon, gagawin nilang 30 days ang Sha'ban. Wakammalu Ramadan 30 amalan bil ahadith. At hindi yung Ramadan, gagawin nilang 30 days. Yun nga. Sumu bi ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in gumma alaykum fa akmilul idda. Ya imma Sha'ban wa yaw imma min Ramadan. Na yun nga, maaring magsisimula na nga ang Sha'ban o nagtatapos ng Ramadan. Fa fi lahdin akhar fa in gumma alaykum fa akmilul iddata min Sha'ban 30 yawman. Naulit lang yung mga hadith na nabanggit kanina. Alhamdulillah. Sa hilal nga, al-hilalu yathbutu bi shahadati wahidin. Ang pagsisimula ng Ramadan ay mapagtitibay kahit isa lang ang makasaksi. Isa lang. Basta ang importante, itong witness na ito ay tatanggapin ng imam o ng pinuno ng mga Muslim sa lugar na yon ang kanyang pagsaksi. Dukuluhu bi shahadati adlin inda jamhuri ahlil ilm. Wahidun lima thabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. At ito nga ang napagtibay mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith. Iniulat ni Ibn Umar radhiyallahu anhuma, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ra'an nasu al-hilala fa akhbartu an-nabi sallallahu alaihi wasallam anni ra'aituhu. So nakita raw ng mga tao ang hilal. Marami silang nakakita. Pero si Ibn Umar ang nag-ulat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakita rin niya ang hilal, fasama wa amaran nasa bisiyam. At siya ay nagsimula ng mag-ayuno. Ibig niya sabihin, dineklara na niya, kasi gabi to, di ba? Idineklara na niya na bukas ay fasting na. At sa gabi na ito, magsisimula na rin ang tarawih. Sa gabi na ito, magsisimula na rin ang tarawih. Kung ngayon halimbawa makita yung new moon, sa magtatarawih na tayo, unang tarawih at bukas umaga, Fajar, unang pag-aayuno sa buwan ng Ramadan, inshallah. Walima thabataan ni Rasuli sallallahu alaihi wasallam, anna Arabiyan shahida indahu bi annahu ra'al hilal. So may naiulat din na mayroon daw Arabo na nag-ulat kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nakita niyang hilal. So dito sa fatwa na ito ni Sheikh bin Baz, hindi na nabanggit yung mga riwaya. Pero inshallah mapagkakatiwalaan ito ng mga ulat kasi galing ito doon sa kanyang mismong website. Kumbaga pinaikli na lang ito sinamarize na ito. Faqala lahu Rasul sallallahu alaihi wasallam, atashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. So sabi niya doon sa Badu, doon sa taong disyerto, bago niya tanggapin ang pagsaksi nito na nagsimula na ang Ramadan, sumasaksi ka ba na walang Diyos na marapat sambahin liban kay Allah? At si Propeta at si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay kanyang sugo. Qala na'am, sabi nung taong disyerto, oo. So, ibig sabihin,
Ang pagsaksi ay kailangan ng gagaling sa Muslim na nakita niya ang hilal. Na dito nga fa'amara bis-siyam. At pagkatapos lang nito, saka siya nag-utos sa mga tao na mag-ayuno na. Fasiyamu idha ra'ahu adlun fid dukuli wajibas siyamu bihi. Kapag nakita ito na kahit isang makatarungan lang o makatwiran na Muslim, ay magiging obligado ng pag-aayuno. Amma fil khuruji fala budda min shahidaini adlain. Pero sa pagtatapos ng Ramadan, dapat dalawa. Dapat dalawa ang makakasaksi. At least dalawa, kumbaga minimum. Dalawa ang makakasaksi na nakita nilang hilal at i-report nila ito sa mufti with regards dito sa kalagayan natin sa Pilipinas. Lian nathabitaan ni Nabi sallallahu alaihi wasallam na pagtibay mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa in shahida shahidani fasumu wa aftiru. So dito, iba pang ulat ito dun kanina. So dito, dalawang witness ang hinihiling para magsimula ang Ramadan at para may deklara ang pagtatapos ng Ramadan. Pero sa iba pang mga ulat, sapat na ang isa. Wa thabita anhu fi hadith al-Harith bin Khatib anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam na ulat din, amarana Rasul sallallahu alaihi wasallam an nansuka bi shahadati adlain. Pinagutusan daw sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng nusuk sa pagsaksi ng dalawang saksi ay an nasuma laha wa an nansuka laha. Yun nga, na sila ay mag-ayuno at gumawa ng kanilang mga ritual sa pagsaksi ng dalawang witness. Al-maqsudu anna shahadat al-adalain la budda minha fil khuruj. So para ma-reconcile yung iba't ibang mga ulat, dalawa talaga kapag sa pagtatapos ng Ramadan ang sasaksihan. Wa fi jami'i syuhur la budda min adalain. At sa lahat ng mga witness, at sa lahat ng iba pang mga buwan, dalawa rin dapat ang witness. Pero sa Ramadan, amma Ramadan fi dukuli fayaktafi bihi bi shahadatin wahidin alas sahih. Intindihan nyo? Sa lahat ng mga buwan, dalawa ang witness dapat sa pagsisimula at pagwawakas ng lahat ng buwan. Pero sa Ramadan, ang pagsisimula ng Ramadan, kahit isa lang. Pero sa pagtatapos ng Ramadan, dalawa uli ang kailangan na witness. At ito ang pinakatama. Yung nga, syahidun wahidun, rajulun thika, wahidun ida syahida bi anna dakala Ramadan, laylat al-thalathin min Sha'ban, wajabas siyam bihi bi syahadatihi. Kapag sumaksi ang isang makatwiran o isang matuwid na Muslim, isapat na ito na kung halimbawa may kita nga ito sa ika-30 ng Sha'ban, ibig sabihin, hindi na yun magiging 30 ng Sha'ban, makakancel na yun, magiging unang gabi na yun ng Ramadan. Merong tarawih na at bukas meron ng fasting, inshallah. Sapat na ang kanyang pagsaksi. Waqtalafal ulama'u fil mar'ati hal tuqbalu amla. So meron lang pagkakaiba ng opinyon ang mga scholar kung tatanggapin ba ang pagsaksi ng babae na nakita niyang hilal. So sinasabi nila, ngayon lang natin ito nadaanan. Hindi natin ito nadaanan dun sa mga nakalipas na pagtalakay natin sa fasting. So alhamdulillah, na daanan natin ito. Actually, marami pang libro na pwede natin buklatin tungkol sa fasting. Hindi tayo mauubusan ng tatalakayin, inshallah. So dito sinabi Sheikh bin Baz rahimahullah, meron daw dalawang pananaw. Minhum man kabilaha, meron daw tumatanggap, wa minhum man lam yakbilha. May iba naman hindi nila tinatanggap. Wal ahwatu adamu qubuliha fi hadal bab. Pero ang pinaka-safe daw na pananaw ay hindi tatanggapin ang pagsaksi ng babae na nakita niyang hilal. Hindi. Lianna hadal maqam min maqamir rijal. Dahil ang gawain daw na ito, ang trabaho na ito, ang pagbabantay, ay trabaho ng lalaki. Kasi nga naman, tingnan nyo naman, sa moon sighting, di ba? Ang lalaki pupunta siya sa liblib na lugar, sa ibabaw ng bundok usually. So gagawin ba yun ng babae? Matinong babae, kumbaga? Walang babae na, normal na babae, ibig sabihin yung gagawa nito. Na nandun siya sa ilang na lugar at nagbabantay ng
ng hilal. Ngayon na lang sa panahon natin ngayon, naging ano na eh. Sabahan na lang, dami na nagbago. Kumbaga, pati yung moon sighting naging social event na nagtitipon-tipon yung mga tao, yung mga rider, babae, lalaki, sama-sama, nagkakaroon na ng ektelat. Pero sa Luneta, dami pa. Yung iba niya, maya-maya, pag-uwi, mag-shota na. Hindi to trabaho ng babae. Hindi to trabaho ito ng lalaki. Trabaho ito ng lalaki. Katulad ng paano ang ribat, ang pagbabantay sa teritoryo ng mga Muslim, trabaho ng lalaki. Ang da'wah, primarily trabaho ng lalaki. Ang jihad, trabaho ng lalaki. O ganito rin ito. Trabaho ito ng lalaki. Hindi kailangan ng babae. Hindi ito. وَمِمَّا يَخْتَصُّ بِهِ الرِّجَالُ وَيُشَاهِدُهُ الرِّجَالُ وَلِأَنَّهُ أَعْنَى بِهَذَا الْأَمْرِ وَأَعْرَفْ لَهُ. So gayon din, bakit kalalakihan? So bukod doon sa malayong lugar yung pinupuntahan para mag-moon sighting, mga kalalakihan talaga ang eksperto rito sa pagtingin sa new moon. Kasi sila yung madalas na nasa labas eh. Lalong-lalo na halimbawa mga seaman nung unang panahon, kalalakihan naman yung mga nagbabantay, tinitingnan lang nila yung bituin para malaman nila kung tama ba yung direksyon nila ng pinupuntahan nila. Kalalakihan ang gumagawa nito. Sila ang nakakaalam. Fal-ahwatu an la yusamu illa bi shahadati adlin faqat rajulun fa akthar. So nga, mas dapat na lalaki lang ang saksi. So kung isang saksi sapat na, pero kung meron dalawa, pwede rin, walang problema. Ang minimum ay isa lang, alhamdulillah. Ang minimum ay isa lang. So ito may sumunod na tanong, daanan na lang natin ito inshallah, bago magadaan. So sinabi ni Allah, yas'alunaka anil ahilla, kul hiya mawaqit. Kul hiya mawaqit. Tinatanong kanila Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol sa mga new moon, sabihin mo, ito ay mga palatandaan ng panahon. So, yas'alunahu anil hikmati fiha. Tinatanong ng mga tao si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bakit meron pang new moon, may full moon, ganun. Yas'alun nasu anil hikmati limada wujidatil ahilla. Nagtatanong sila bakit meron pang mga new moon o meron pang mga phases ng moon. Di ba yung buwan may iba-iba pang phases? First quarter, last quarter. Kung nabutan nyo yung mga kalendaryo ng unang panahon, di ba yung malalaki? Tapos sa baba, meron dong mga mukha. Yun yung phases ng buwan. Fakbara Jalla wa ala annahu mawaqitu lin-nasi wal hajj. At si Allah mismo ang nagsabi, ang mga ito ay para sa pagtatakda ng oras para sa mga tao. Ibig sabihin, nalalaman natin ang paglipas ng mga buwan at gayon din para sa pagdating ng panahon ng hajj. Mawaqitu ya'rifu bihan nasu as-sinin wal a'wam fil hajj. Kumbaga sukatan ng panahon na nalalaman ng mga tao ang taon at mga panahon ng hajj. Hadihi minal hikmati fi khalqiha. Itong hikmah sa pagkakalikha sa mga ito. Idha halal hilal, arafan nasu annahu dakhala ash-shahru wa kharaja ash-shahru. Kapag nakita ng mga taong hilal, alam nila na natapos ng isang buwan at nagsimula ng isa pang buwan. Idha kamula itna asyara madatis sana. At kung 12 hilal ang natapos, ibig sabihin tapos na yung isang taon. So meron lang 12 na months kahit sa Hijri calendar. Wahakada, yu'raful hajj wa mawaqitu dukulihi wa mawaqit. So ganito nakikilala kung kailan ang hajj, kailan ang Ramadan at iba pang mga panahon. Alhamdulillah. So tutuloy natin ito bukas. Inshallah, yung isa pang tanong dito, may kinalaman ulit doon sa new moon. Kapag nagduda ang tao tungkol sa nakita ba niya ang hilal o hindi, so ito naman yung lilinawin natin inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.